This is the day, amen, that the Lord has made. And we will always, always, amen, and always rejoice and be glad in it. Hallelujah. So, good morning po sa ating lahat. So, alam ko po na napakaraming mga nangyayaring hindi maganda recently sa ating bansa. Sunod-sunod po yung mga baha, yung mga dating hindi bahain, konting ulan lang, binabaha na. Ngayon po, sunod-sunod din po yung mga lindol na nangyayari sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa Cebu, sa Davao, sa Baguio City. So, iba't ibang parte po ng Pilipinas ngayon, kada bukas po natin ng balita ay lindol. And kung titignan po natin, it really creates fear sa puso natin na what if tayo naman yung tamaan. What if yung lindol dito naman sa atin tatama, But truly, the grace of the Lord, is always with us, The love of the Lord, amen, is always with us, And He is always our protection, amen. He is always our shelter, Na wala tayong dapat ikatakot, Na ano man yung mangyari, ano man yung yugto, ano mang lindol, ano mang baha, amen, ang Diyos, ay laging nasa atin. Amen. So, I just want to share this verse po na devotion ko minsan. Sabi po niya sa John 7:38, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Amen. So, yun nga po, the water itself is lifeless. Wala pong buhay yung tubig. But it's contradicting naman sa atin that the water is life. Nagbibigay siya ng buhay sa atin, napapatid yung uhaw natin. And indeed, talagang essential siya sa buhay ng isang tao. Amen. And ganun din po tayo kay Lord, na hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos sa buhay natin. And hindi lang isang basong tubig yung kayang ibigay ni Lord, but He is indeed, amen, our source of our life. Kaya po kung nakakapagbigay tayo ng oras sa business natin, sa negosyo natin, sa pag-aaral natin, sa trabaho natin, sa mga kanya-kanyang social issues ng buhay natin, alam ko po na bilang mananampalataya, mas naglalaan tayo ng oras, amen, sa salita ng Diyos, na nagbibigay ng kaliwanagan sa puso at isip natin. Amen. Kaya alam ko po that every praise, amen, every worship, hallelujah, is deserved only to the Lord. Amen. Kaya po tayo lahat ito, we will praise the Lord. Hallelujah. Is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God.
every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God, my Savior, my healer, God, my healer, my deliverer, oh Lord, hallelujah. My deliverer, yes, He is, oh God. Yes, He is, yes, He is, my Savior. God, my Savior, God, my healer, He's our deliverer. God, my deliverer, yes, He is, oh Lord. Yes, He is, yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is, yes, He is, yes, He is, yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 God. Hallelujah. Oh, we praise your name in this place, Lord. Come on, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Here we go. We celebrate. The joy of the Lord is our strength. Everybody, all lift your voice to God and say, we will shout, we will dance. This is the day you made. Come on. So I'll rejoice and be glad, in it. And this is where I believe, 'cause you are more than enough, 'cause you are more than enough for me. Say, you are faithful to your promise, you are strong when I am weak, when I'm standing in. Say, everybody, here we go. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. We said, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Yeah. I got a joy. Jesus, so come what may, say, 'cause you are worthy of all my praise. You are faithful to your promise, you are strong when I am weak, when I'm standing in your presence, I have everything I need. Say, the joy of the Lord, come on, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. You sit on my soul, say, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my
joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. It's more than a feeling. It's my strength. Praise the Lord. Thank you, Lord, for your overflowing joy. Truly, God, you are the giver of our joy. Even though the heaven and earth will pass away, your word will never fail, God. Because you, only you, God, is the seed of faith we rely on. Let every word of worship be here in this place. Come on. Come on, let every mouth, let every voice lift him up today. Come on, he is worthy. Come on, shout your hallelujahs. Sing your hallelujahs to our Savior. He is worthy, our Redeemer, Jesus Christ. Oh, Jesus, you are not only our anointed one, but you are our Messiah. You are not only our King, but you are our Redeemer. Thank you, Lord, for the blood. Thank you, Lord, for your saving grace. Ooh. Sing with me the beauty of our Lord. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation vows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every
Jesus, I love. Sing your love song to our God. Say, I will sing forever. Jesus, I love you. You love us, Jesus. Here is our word of worship to you. Sing His love. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Sing His greatness. Are you Lord? Sing with me, all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All that is within me, sing His greatness. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Lift up those holy hands, sing He's great. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Is your breath in our lives? So we pour out our praise. We pour out our praise. Is your breath in our lungs? So we pour out our praise to you, Lord. Is your breath in our lungs? So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our. Come on, every voice, sing. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Sing His greatness with me, church. Say, great are you, Lord. Sing His greatness. Oh, we sing you're beautiful, Jesus. Oh, we sing you are our King. We revere you. We exalt you more than anything, more than our fears, more than our sorrows. Oh,
Panginoon, kami nakakalapit sa iyo. At gayon din naman, Panginoon, sa gabay at patnubay ng Banal Espiritu, nang siyang nagbibigay ng apoy sa aming mga puso. Sa tuwing marinig namin ang iyong mga salita, sa tuwing marinig, Panginoon Diyos, kung gaano kakadakila, kami ay namamangha. Kami ay nagagalak, Panginoon, na bumubuhay, umaapoy, lumalagablab sa aming mga puso ang pag-asa, Panginoon. Dahil ang pag-asa ay ikaw, O Diyos, ang iyong anak na si Jesus, ang iyong karunungan, Panginoon, ay ibinigay ninyo sa amin, O Diyos. Jesus is the wisdom of God. Kaya naman, Panginoon, bakit kami matatakot, O Diyos, kung ano man ang aming narinig? Dahil meron kaming kasigaratuhan sa buhay. Ito man may pang-physical, ito man may spiritual, O Diyos. Panginoon, sa iyo ay may kapayapaan. Sa iyo ay may kagalingan. Sa iyo ay may tagumpay na aming kinakailangan. Ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus ay sapat na para sa amin, para kami magtagumpay sa buhay na ito. Ano man, Panginoon Diyos, kami nakakatunghay, nakakakita, nakakarinig ng mga bagay na tila parang nagpapagupo sa amin. At sa tuwing nakikita namin, Panginoon, kung gaano kakadakila sa buhay namin, lalong umaalab, Panginoon Diyos, ang iyong pag-ibig mo sa amin. At ang pag-ibig mong yan, Panginoon Diyos, ang siyang nagtutulak sa mga puso, ang anuman takot. Kaya dakilang Diyos sa oras na ito, pinaparangalan ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na mabuti, Diyos na magpagmahal, at Diyos na magpakalinga. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these boats will sing. Great are you, Lord. Come on, every bone, every lung, shout His name. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Sing with the angels. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to only. Great are you, Lord. Sing your greatness, Jesus. Great are you, Lord. Sing hallelujah to your greatness, God. Amen. We sing praises to our living God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo po ay nasa bahagi ng pagkakaloob. And when the children of God, His sons and daughters, are in God's field, the harvest is in season and out of season. Hindi ka mawawalan. Amen. Yan ang isang bagay na tiyak. Kapag ka ikaw ay nasa bukirin sa lupain ng Panginoon, sa Kanyang kaharian, yung harvest ay sagana. But the thing is that we as believers of Christ, we focus more on God, not on the harvest, but the giver. Amen? Yung provider natin ang Diyos.
Kaya nga masasabi natin hindi tayo mawawalan eh. Because God own every single part of this world, this earth. At ang pagpapala, ang pinagmumulan ng tunay na pagpapala ay ang Diyos mismo. And when God is with us, amen, wala na tayong hihilingin pa, wala na tayong hihingin pa. Bagamat may mga bagay na ninanais tayo na mas mangibabaw, yung pagnanais natin na lalo pa natin makilala yung provider natin. Amen. Thank you, Lord God. We praise you. Let us bow our heads and let us pray. Lord, maraming salamat po. We thank you, Lord God, for your goodness. Tunay nga po, Panginoon, na sa iyong piling, abundant kami, Panginoon. We are so blessed and highly favored, Lord God. And we have, Lord God, yung capacity to give, Lord God, for your kingdom, Lord Jesus, for your ministry. Maraming salamat po, Panginoon. We praise you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. Alright. Siguro po ito po yung pinakahihintay ninyo. Na marinig po yung ating gagawin na hymn. Okay, in this
upcoming, no, ng mga days, years po natin. At ito po ay kinompose ng ating one and only pastor, no, our ninong, Pastor Francis, no. Nakwento niya po sa amin na sabi niya, na-compose ko to nung nakasakay ako sa sasakyan. No. At sabi niya, walang pinipili, no, na kumbaga sabi niya, walang pinipiling panahon, walang pinipiling lugar, no, na kung saan tayo ay nakakapagpasalamat, no, tayo nakakapagpuri sa Diyos at tayo nakagagawa ng awit para sa Kanya. No. Kaya nga yung kantang to at pinamagatang awit ng tagumpay. No. Kaya nga lagi nating sinasambit, tagumpay. Amen. That is true dahil nagtagumpay na ang Diyos at tayo nagtatagumpay ngayon. Every day in our lives, every season in our lives, no, nakakamit natin at nararanasan natin yung tagumpay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga kung meron tayong talento, sabi nga, no, kung meron tayong makagagawa ng papurit pagsamba sa Kanya, gawin natin. Amen. No, kaya nga walang pinipiling panahon, walang pinipiling edad, no, walang pinipiling lugar na tayo nagpapasalamat at tayo magpupuri sa Diyos. Amen po. Kaya ito na po yung ating awit, no, na tagumpay, no, at ito po yung atin ng naisa sa buhay, no, sa buhay po natin. At every Sunday po, ito na po yung naririnig natin yan, no, sa ating pong bahay-sambahan. Awit ng tagumpay. Kailan may di matitinaw sa laban ng buhay, ikaw ang laging gabay. Dinig ang aking daig, haplos ng iyong kamay, sa gitna ng unos tagumpay ang aking taglay. Tagumpay sa Diyos ang kaluwalhatian, tagumpay kay Kristo na tamo ang kaligtasan. Walang hadlang o laban na di kayang pagtagumpayan sa Kanyang awit ng tagumpay. Siyang nagligtas, pag-ibig niya hindi kukupas, ang kaaway ay bumagsak, dahil kay Kristo siya'y nawasak. Sa Kanyang pagkabuhay, kamatayan ay tinalo na, buhay ko'y may saysay, tagumpay kay Kristo'y taglay. Tagumpay sa Diyos ang kaluwalhatian, tagumpay kay Kristo na tamo ang kaligtasan. Walang hadlang o laban na di kayang pagtagumpayan sa Kanyang awit ng tagumpay.
Tagumpay, Pastor. So, salamat po sa music team sa paglapat ng tunog sa... Actually, hindi po ako nag-compose niyan. Si Haring David po ang nag-compose niyan. Bakit po? Kasi hango po yan sa awit 42 at iniakma po yan sa tinapos na gawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Pinagsama, pinaghalo, yan po yung kinalabasan. Kaya purihin po ang Diyos, tayo po ay tagumpay. Amen? Actually po, habang pong binubulay ko to, napag-isip-isip ko, lahat ngayon ng ating ginagawa, magbuhat ng idiniklara po natin ang tagumpay ni Kristo. Dito na po nakaangkla, dito na po umiikot. Gaya po ng ipinahayag sa atin ang patungkol sa biyaya ng Diyos. Amen? Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating pangangaral ay nakasentro sa biyaya ng Diyos. Nagbago po ang ating tema, nagbago po ang ating pananaw. Nagbago din po ang ating panalangin. Amen? Sa tuwing tayo nananalangin, hindi na paghingi, hindi na pagsamo, kundi biyaya po ang ating binibigkas. Nagbago din po ang ating pagbibigay. Na dati kaya tayo nagbibigay dahil gusto po natin mabless. Para bang binabribe natin ang Diyos na kapag tayo nagbigay ng malaki, malaki din yung ibibigay sa atin. Magbuhat ng idiniklara natin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ang pagbibigay po natin ay bunga ng biyaya ng Diyos. Kaya ang tawag po sa ating pagbibigay ay grace giving. Amen? Ang ating paglilingkod ay bunga ng biyaya ng Diyos. Ang ating araw-araw na buhay, ang ating ginagawa sa araw-araw ay bunga ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. At ngayon, yung idinideklara po natin tagumpay ay hindi lamang nagsisimula at natatapos kapag isinisigaw ni Pastor tuwing Sunday na tagumpay. Hindi po. Lahat ngayon ng ating ginagawa, nakaangkla doon sa tagumpay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ating pagsisimba, ang ating pagbibigay ngayon, ay dahil nahayag sa atin ang tagumpay ni Kristo. Amen? Napagtagumpayan mo na ang kahirapan, napagtagumpayan mo na ang pagiging materialistic, kaya ikaw ay nagbibigay. Amen? Lahat ay umiikot sa tagumpay ni Kristo. Kaya po yung pangaral po natin, asahan po natin, dito talaga iikot sa tagumpay ni Kristo. Kasama na po ang topic po natin ngayong umaga. So, amen? So, balikan po natin, for such a time as this, ang tema po natin sa 2025. So, dahil fourth quarter na, may bagong tema po tayo, the fullness of time. Amen? Behold, the King has come. So, fourth quarter na, may bagong tema, at malapit na ang Pasko. Actually, last month, September, sumilip na po si Jose Marichan. Kaya lang nagtatampo daw po siya. Hindi siya napansin kasi natabunan po siya ng flood control issue. Ayan. Pero tayo, hindi po tayo matitinag, hindi po tayo nalulungkot sapagkat ang kapahayagan ng Diyos sa atin ay patuloy na sumasariwa sa puso natin na talaga naman tagumpay ang bawat mananampalataya. At ang topic po natin ngayong umaga, the promised seed of the woman. Jesus in the eternal plan of redemption. Ang ipinangakong binhi ng babae. Ano nga ba to? Atin pong matutuklasan ngayong umaga. Bago po yon, balikan po natin yung verse na sinabi sa atin po ni Madam Noy nung nakaraang Sunday. Yung Galatians chapter 4, verses 4 to 5, sabi niya, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Okay na, bro? Happy birthday. So, mapabasa po natin yung highlight, yung binold natin, yung highlight natin, fullness of the time. Naalala ko sa preaching po ni Madam Noy nung nakaraan, sabi po niya, kapag pinag-uusapan yung fullness of the time, o pagdating ng tama o takdang panahon, kapag po pinag-uusapan yan, ibig sabihin, may pangyayari munang naganap bago yung fullness of the time. May mga paghahanda,
may mga pangyayari, may pagpapakilala na naganap nung nakaraan bago mangyari yung fullness of the time. Amen? Kumbaga sa ikinakasal, iniladlad muna ang red carpet o kaya ang pagdating ng presidente, iniladlad muna ang red carpet bago dumating yung presidente o kaya kung sino man yung leader na darating. Ganun po, bago dumating yung Galatians 4:4 o yung tinatawag po nating takdang panahon o tamang panahon o fullness of the time, mayroon po munang pagpapakilala, mayroon po munang paghahanda na ginamit hanggang unti-unting naihayag sa atin kung ano po ba talaga ang ibig sabihin nito at kung sino ang ipinapakilala. Kasama nito, mga kapatid, siyempre ang unang-una dyan ay yung propesiya patungkol sa darating na anak ng Diyos sa tagapagligtas at unang-unang ipinakilala yan sa Genesis Kabanatang 3, talatang 15. At ang pamagat ay ang pangako ng Diyos. Ano daw po yung pangako ng Diyos? Darating ang binhi. Sa Genesis chapter 3 verse 15 sabi niya, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So yung ating pong message, maiksing-maiksi lang. No, kaya po sabi ko dun sa music team, yung inyong kanta, yun ang introduction dun sa aking preaching. Kasama dun sa preaching ko kasi maiksi lang. Kaya sabi ni Engineer Edgar, wag na kayong iihi, wag na kayong tatayo sapagkat madali lang po. Kasi ang topic po natin, promise seed of the woman. Very straight to the point. Kaya dahil straight to the point din po ang gagawin po natin ngayong umaga. Amen? So, balikan po natin. Dahil nag-aral po tayo, nag-crash course po tayo dun sa hermeneutics nung nakaraang linggo. No? So, i-apply po natin. Ano po ang context ng binasa po natin Genesis 3:15? Mababasa po natin sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, ay yung account of creation. Yung creation event, ang pagkalikha ng Diyos sa lahat. Paglalalang, kasaysayan ng paglalang. And in Genesis chapter 3, mababasa po natin the fall of man, o yung pagbagsak ng tao dahil sa kasalanan. At balikan po natin yung napag-aralan natin nung nakaraan. Alam po natin ang dahilan kung bakit bumagsak ang tao. Ba? Dahil sa kasalanan. At ano yung unang kasalanan ng tao? Ang unang kasalanan ng tao is the sin of unbelief. Kawalan ng paniniwala sa Diyos. Bakit? Sa halip na sa Diyos sila maniwala, sa diablo sila naniwala, kaya sila ay sumuway sa utos ng Diyos at kinain po nila ang pinagbabawal na bunga, kaya po sila ay bumagsak. Kaya balikan po natin yung Genesis 3:15 sa English po. Ang context po ng ating binabasa, bumagsak na ang tao dahil sa kasalanan at ang kinakausap ngayon ng Diyos ni Yahweh ay si Satanas. So take note, ang kinakausap ng Diyos sa Genesis 3:15 ay si Satanas o yung serpiente o yung ahas, yung snake. Amen. Ang sabi ng Diyos sa ahas o sa serpent, which is the devil, and I will put enmity between thee and the woman, and between your seed and her seed. He, ako na lang po naglagay doon sa open quote, parenthesis, referring to the seed of the woman, shall bruise your head. Kaninong head? The head of the serpent, na alam naman po natin, yun ang Satanas, yun ang diablo. And you shall bruise his heel. Amen. So, malinaw. So, ang Genesis 3:15 po ay galing ay mas kilala sa salitang proto-evangelium. Ang proto-evangelium po ay galing sa dalawang Gregong salita na protos at euangelion. Ang ibig sabihin po ng protos ay first at ang ibig sabihin po ng euangelion ay good news. Protos, first, sa Tagalog, una. Euangelion, ng ibig sabihin ay good news, sa Tagalog ay mabuting balita o magandang balita. Kapag pinagsama po yan, ano ang kalalabasan? Protos,
Evangelion o Proto-Evangelium, na ibig sabihin ay first good news o unang mabuting balita. In other words, this is the first messianic prophecy. Ito ang kauna-unahang paglalahad ng Diyos sa kanyang napakadakilang plano. Ito ang kauna-unahang propesiya na nagbigay, walang dili iba kundi ang Panginoon mismo. Ang Diyos mismo ang nagbigay nito na may ipinangako po siyang binhi na darating. Ito ang kauna-unahang paglalahad ng Diyos sa tagapagligtas na darating. So dito rin po nagsimula yung unfolding ng dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mundo. Biruin po ninyo, no? The mere fact na nagkasala pa lang ang tao sa Genesis chapter 3, sa simula ng Genesis chapter 3. Sa Genesis 3:15 pa lamang, ay sinabi na ng Diyos ang kanyang plano, ang plano niyang kaligtasan sa lahat ng tao. Amen? Praise the Lord. At alam po ba ninyo, napakahalaga ng Proto-Evangelium. Napakahalaga po ng Genesis 3:15. Kasi pagkatapos po ng Genesis 3:15, ang lahat ng hula patungkol sa Mesyas at tagapagligtas ay dito po nakaangkla kasi ito po ang pinagmulan. At ang lahat ng hula patungkol sa binhi, lahat ng hula patungkol sa Mesyas na darating, ay iisa lang ang itinuturo, iisa lang ang focus, at yan ang ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Amen? Yun ang tuon, yun ang focus. Amen? Kasama na po dito ang sinasabi sa Genesis chapter 22 verse 18. May binabanggit din pong binhi dito, ang sabi niya, at sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ang konteksto po nito, ang kinakausap ng Diyos ay si Abraham, na sinasabi niya sa pamamagitan ng binhi, ang lahat ng bansa ay mapapagpala. Ang binhi po na binabanggit sa Genesis 3:15 ay parehong binhi na binabanggit sa Genesis chapter 22 verse 18 na kung saan sa pamamagitan ng binhing ito, lahat ng bansa ay mabibless. Lahat ng bansa ay mapapagpala. Amen. At ang binhing ito ay tuklasin na po natin kung sino. At alam naman po natin kung sino. Ano po ba sinasabi na salita ng Diyos patungkol sa binhi? Malinaw pong inihayag ito ni Apostol Pablo sa Galatia, Kabanatang 3, talatang 16. Sa matandang Tagalog po ang aking kinuha para lumabas po yung salitang binhi. Sa ibang translation kasi, supling o ibang mga salita ang kanyang ginamit. Wala po yung salitang binhi. Kaya nga sabi niya, ngayon kay Abraham nga sinabi ng ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami. O matandang Tagalog talaga, no? Kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Sabi po ng verse 16, sabi po ng Genesis 22 verse 18, sa pamamagitan ng binhi, lahat ng bansa ay mapapagpala. Amen? At ang binhi na tinutukoy po dito, sabi niya, ay hindi mga binhi, hindi seeds, hindi, nasa YBS tayo, nakakahiya kung hindi tayo marunong sa subject-verb agreement. Mga binhi, ibig sabihin plural, amen? Pangmaramihan. Kundi ang tinutukoy niya ay binhi o seed, nang ibig sabihin ay singular, nang walang ibang tinutukoy, kundi si Kristo. Amen? Si Kristo ang binhi ng babae na dumating, amen, ayon sa Galatia 3:16. At ang binhing ito ay ipinanganak, naging sanggol. At ang sanggol na ito, ang siyang naghari, amen, naghahari at maghahari magpakailanman. Siya yung nakaupo sa trono ng Diyos. Ito po ay binabanggit sa Revelation chapter 12, verse 5, sabi niya, at nanganak nga ang babae, si Jesus po ang katuparan ng Revelation 12:5. Wala na pong iba. At nanganak nga ang babae ng isang sanggol na lalaki na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal.
hindi ginakain ng dragon ang sanggol dahil inagaw agad ng sanggol at dinala sa Diyos, doon, ng Diyos, siguro po yon, sa kanyang trono. Ang binhi na si Kristo, amen, ay ipinanganak doon sa sabsaban ng Bethlehem. Siya ang nagahari at magahari magpakailanman. At siya po yung binhi na sa pamamagitan niya, lahat ng bansa ay mapapagpala. Opo, nakaririnig po tayo ng mga sinasabi ng ilan, ipanalangin ninyo ang Israel, i-bless ninyo ang Israel upang ang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay matupad sa inyo, na kapag pinagpala ninyo si Abraham, kayong lahat ay pagpapalain. Actually po, ang talagang pagpapala po ng lahat ng bansa, yes, dapat lang po na ipanalangin ng lahat ng bansa, hindi lamang po ang Israel. Pero ang tunay na pagpapala na sinasabi ng Genesis, ng Galatians 3:16, ay si Kristo, na kung saan, kung ang isang bansa ay naniwala, tumanggap, nanampalataya sa Panginoong Yesus, ang lahat ng bansa na nagbigay ng pagtitiwala sa Kanya ay pinagpalang bansa. Amen? Pinagpala, blessed country ang bansang yan. Amen? At naparito po ang binhi sa isang kadahilanan upang wasakin ang gawa ng kaaway. So, sabi po sa next slide, sabi niya, ang gawa ni Kristo, si Kristo ang binhi. Ano daw po ang gawa ni Kristo? Wasakin ang diablo. Ito po ay malinaw sa 1:1, Kabanatang 3, talatang 8, sabi po niya, ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos. Bakit daw po naparito ang anak ng Diyos? Upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Amen. Kaya kung ating babalikan mga kapatid, yung binasa po natin kanina na Genesis 3:15 o Genesis Kabanatang 3, talatang 15, doon sa last part ng verse, may mababasa po tayo. Ang sabi po niya, next slide. Ano po yung sinasabi nung last verse, last part ng verse? Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Yun po yung sinabi dun sa last part ng verse. Ano po ang ibig sabihin nito? Marahil ay alam na ng lahat ng bawat isa atin o karaniwan na yung mga nasa sapalibutan, yung mga naging magsasaka dati, yung mga nagpastol ng kalabaw, na nakakita na ng snake o ahas. Kapag po naputol ang buntot ng ahas, pero buo pa rin ang ulo, buhay pa rin ang ahas. Di po ba? Pero kapag nadurog na ang ulo ng ahas, kahit buhay pa ang ahas, kahit na buo pa yung katawan ng ahas, patay na po ang ahas. Yun po ay general truth. Totoo po ba yan? Totoo. Kailangan durugin ang ulo ng ahas upang ang ahas ay hindi na mabuhay. Huwag sa katawan, huwag sa buntot papaluin, kundi ang ulo ang dudurugin upang hindi na ito mabuhay. Ang pagtuklaw ng ahas sa sakong ng binhi, at sino ang binhi? Si Kristo, ay sumisimbolo o naglalarawan sa pagkabayubay ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, na sugatan ang kanyang paa. Ito po ay lumalarawan o sumisimbolo sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesus dun sa krus. So, uulitin ko, ang pagtuklaw ng ahas sa sakong ng Panginoon o yung binhi na tinatawag sa Genesis 3:15, na alam naman po natin ayon sa Galatians chapter 3 verse 16, yan ay si Kristo ay sumisimbolo o naglalarawan sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus. Akala siguro ng diablo na siya'y panalo na siya'y nagtagumpay na. Pero alam naman po ang nangyari, pagkatapos ng 3 araw, ang Panginoon ay muling nabuhay at nabubuhay magpakailanman. Amen? Ito po, ang sinasabi niya, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. Ito po ay sumisimbolo sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Kaya mariin po nating pinaniniwalaan sa pagkabayubay at pagkamatay ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay, mariin po nating pinaniniwalaan
ang tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo, tinalo na niya ang dyablo. Amen? Tinalo na niya si Satanas. Tinalo na niya ang kaaway. Tinalo na niya ang kamatayan. Tinalo na niya ang kasalanan. Amen? Tinalo na niya ang kahirapan. Tinalo na niya ang karamdaman. Tinalo na niya ang dyablo. Amen, mga kapatid? Alam na po natin yan. At ang tagumpay niya doon sa krus ng Kalbaryo ay iniabot sa atin, ibinigay sa atin. At tayo ngayon bilang mga mananampalataya, kapatid, ay tinaguri ang higit pa sa mananagumpay. At ikaw bilang mananampalataya, ikaw ay kasama doon sa parada ng tagumpay. Amen? At ang kanyang tagumpay ay humahalimuyak sapagkat siya'y nagtagumpay na, nadurog na ang ulo ng ahas. Sabi po sa Hebrews chapter 2, verse 14, at yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Panalo na o hindi pa? Panalo na. Dahil panalo na si Kristo, tayo rin na tumanggap sa Kanya ay panalo na. Ito po yung inspirasyon ng ating narinig na awit kanina. Tayo tagumpay na dahil kay Kristo. At ang dyablo, bagamat alam po natin tayo mga mananampalataya ay matagumpay na, bagamat ang dyablo ay tinaguri ang sa mundong ito, God of this world, na bagamat sa ating mananampalataya, powerless na po sa atin, pero sa mundo, itinuturing pa rin siyang God o small g, no? Small d ng mundong ito, may kakayahan pa rin siyang manlinlang at magsinungaling. Pero pasasaan at darating ang araw, mga kapatid, na tuluyang mapapasa ilalim na po natin ang dyablo, ang kanyang kapangyarihan, wala na siya. Kahit ang manlinlang ay wala na siyang magagawa. In the final judgment and in the consummation of the world, tuluyang mapapasa ilalim sa ating mga paa ang dyablo. Gaya po na sinasabi ng Romans 6, akala ko ito yung aawitin nila eh. And the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Romans 16:19 po ba yun o 20? Sa ating verse 20, doon sa kanta, Romans 16:19 says, sabi niya, no? Pero kung ating babasahin sa Roma 16:20, ang sabi niya, ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan at malapit na niyang puksain ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoong Jesus. Amen. So, tuluyan ng mapapasa ilalim sa ating mga paa. Hindi na siya makapaglilin lang, wala na siyang madideceive. Kundi ang the final judgment, at the consummation of the world. Amen. Diyan po ang kasasapitan ng kaaway. Kaya sabi ni Pablo, salamat, magpasalamat tayo sa Diyos. Sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Amen? Hindi niya ginagawa ito dahil matalino ka. Hindi niya ito ginawa dahil ikaw ay masipag, dahil ikaw ay malaking magbigay. Ikaw ay tagumpay. Bakit? Dahil ikaw ay nakay Kristo. Amen. Lahat ng nakay Kristo ay pumalakpak at sumigaw ng hallelujah. Amen. Tayo po ay tagumpay na dahil kay Kristo. Napakaganda po ng proto-evangelium at ito po ay nag-iwan ng napakagandang mensahe sa bawat isa sa atin. At sa aking pagbubulay, ito po yung aking nakita. Proto-evangelium highlights, number 1, God's love for humanity. Binibigyang diin ng Genesis 3:15 ang malabis na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. May mga kamag-anak po si Piloso Potasio, kilala niyo po si Piloso Potasio, na nagsasabi, kung ang Diyos ay matalino at alam niya ang lahat, at kung siya ay Diyos ng pag-ibig, alam niya na magkakasala ang tao. Kung mahal ng Diyos ang tao, sabi nila, bakit hindi niya pinigilang magkasala ang tao?
kung alam niya ang lahat at mahal niya ang tao? Alam naman po natin ang sagot at yun po ang sagot. Amen? Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi tayo ginawa ng Diyos na parang mga robot na disusi o di remote o kaya naman di baterya. Kundi binigyan niya ng free will o kakayahang pumili ang tao. Kaya nga lang, nakakalungkot isipin, ang pinili ng tao ay mahiwalay sa Diyos. Kaya nagsuffer siya ng consequence, bumagsak siya. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil mahal ng Diyos ang tao, bago pa magkasala ang tao, pinili na niya ang tagapagligtas. Amen? At inihayag po niya yan sa Genesis chapter 3 verse 15. Amen? Naniniwala po ako, bago po niya binigkas ang propesiya sa Genesis 3:15, pinili na niya ang tagapagligtas. Pinili na niya ang Mesyas na magliligtas sa lahat ng tao. Ganun kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya sabi po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil mahal ng Diyos ang tao, men, ang pinili niya ay yung pinakamainam na handog. Ang pinaka-the best ang kanyang ipinadala. At ang pinadala niya ay ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y maligtas. Men, kaya po yung mga pilosopo tasyo ay hanggang doon na lang sila. Pero kapag nahayag sa kanila na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, walang pusong hindi lalambot at tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Number 2, Proto-Evangelium showcases God's unwavering faithfulness to His promises. Meaning, just as He fulfilled His promises through Christ's birth, we can trust that He will fulfill every promise in our lives. Because in Christ, they are already settled. They are already a done deal. Amen. Ang Proto-Evangelium po o Genesis 3:15 ay nagpapakita o nagbibigay diin sa hindi unwavering, walang kapantay, hindi nagmamaliw na katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kung tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa Genesis 3:15 na ipapadala niya ang binhi at ito'y nagkatotoo, kailangan din, ganun din po ang ating pananaw sa Diyos na anuman ang pangako ng Diyos sa atin, ito ay ating panghawakan, ito ay ating paniwalaan, ito ay ating tayuan sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay tapat at matapat sa kanyang mga salita. Amen? Kaya, maaring niisip natin ang tagal. Gaya po ng fulfillment ng Genesis 3:15. From Genesis 3:15 up to the birth of Jesus, approximately, it is 4,000 years ang lumipas bago ito ma-fulfill. Hindi dahil ang Diyos ay matagal na sumagot o mag-fulfill sa kanyang pangako, hindi yun ang dahilan. In God's end, o sa perspektibo ng Diyos, o dun sa kalagayan ng Diyos, kapag sinabi niya, it is already settled. It is already a done deal. Pero ang hinihintay niya ay yung pagiging handa ng tao. Hinintay niya munang maging handa ang tao, kaya sabi nga ni Madam Noy nung nakaraan, inilatag muna, unti-unting ipinakilala ang tagapagligtas. At after 4,000 years, doon pa lang naging handa ang tao, kaya doon pa lang naihayag ang tagapagligtas. Pero sa totoo niyan, sa Genesis 3:15 pa lang, doon sa punto na nagkasala ang tao, inilahad na ng Diyos ang magliligtas sa tao. Ang tao lang ang hindi handa. Ang tao lang na hindi pa ready na tanggapin at paniwalaan ang tagapagligtas. Gayon din po tayo. Ano man ang ipinangako ng Diyos sa atin ngayon, panghawakan po natin yan. Huwag po tayong matinag. Amen? Tayo man po ay madala sa pagbago nating emosyon o damdamin. Tayo man ay madala ng mga pabagubagong sitwasyon sa ating kapaligiran. Paniwalaan po natin ang mga salita ng Diyos na kailanman ay hindi magbabago.
Lilipas ang langit at lupa. Sinabi po yan ni Elin kanina. Pero ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, ay kailanman ay hindi kukupas at hindi lilipas. Siya ang nangako sa pamamagitan ng latay ni Jesus. Ikaw ay magaling na. Ikaw ay malakas na. Ikaw ay malusog. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay pinaboran ng ating Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos sa iyo. Tayuan mo yan, mga kapatid. Dahil ang Diyos na tumapad sa kanyang pangako nang ipanganak si Jesus Cristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay siya rin Diyos na sumasa atin ngayon. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay matapat. Ano man po ang ipinangako ng Diyos, ito'y tinupad na niya. Ang kailangan lang natin gawin, paniwalaan, tayuan, at wag po nating hayaan na mapukaw tayo sa ibang kaisipan. Kundi focus lang tayo sa tagumpay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Focus lamang tayo sa kanyang pangako sapagkat tiyak at tiyak ito'y matutupad sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Bakit? Kasi ang nangako sa atin ay mabuti, mapagmahal at tapat na Diyos. Hindi po ba napakaigsi lamang? Sa ating pong panghuli, sa ating conclusion, sabi po niya, kumbaga, inilagay ko na po sa isang lalagyan ng lahat. At ganito lamang po siya kaigsi. Mula Henesis hanggang Pahayag, iisang plano ng Diyos ang makikita. Ang binhi ay ipinangako, siya'y dumating, siya'y nagtagumpay, at siya'y nagahari at maghahari magpakailanman. Kaya't, pasalamatan natin ng Diyos sapagkat ang ating tagumpay ay tiyak kay Hesukristo lamang. At sa ating verse, sabi niya, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Tagumpay. At bago po ako bumaba, yung pong short video clip po natin ay panoorin po natin. Salamat po sa Panginoon. Naka-on siya. Ayun. Okay. Uulitin ba natin yung tagumpay? Hawit ng tagumpay. Okay, sige po. Total maaga pa po. May marami pa akong time. Okay. Speaking of tagumpay, salamat po sa tagumpay ng ating parenting seminar kahapon. No, palakpakan po natin ng Panginoon. At sinigaw din po namin yun, no? Pinasigaw ni Sir Chris nung kami po ay nag-picture taking na. Okay, tunay po na isang pagpapala na naging bisita po natin si Mami Bessie Rios. And congratulations po sa YBS, no? At sa lahat po ng nag-attend from CFSM at sa YBS, maraming salamat po. Okay, and PTA officers, special mention na naman. Ang dami po nilang surprise. Ang dami nilang surprise gifts, no? Mga pakulo. Okay, thank you, PTA officers headed by A.R. Alfonso. Okay, so
Sabi nga po ni Sir Francis, no, sa Genesis pa lang, naipangako na po ang tagapagligtas. Actually, ang Genesis 3:15 is a promise of victory. No? Ito po ay pangako ng tagumpay. Kaya nga po, from Genesis, sabi nga ni Sir Francis, from Genesis to Revelation, ay makikita po natin ang napakagandang plano ng Diyos na unti-unti, no? From Genesis, unti-unting na-unfold, no? Nabubuksan, naliliwanagan ang mga tao, ang mga Hudyo, ang mga Hentil, ukol sa magandang plano ng kaligtasan ng Diyos, hindi lamang sa Israel, kundi sa buong mundo. Amen? So, kaya nga po ito ay pangako ng tagumpay. Okay? Bago ko po umpisahan, no, reminder lamang po yung pinost na YouVersion, the YouVersion ni Pastor last week. Okay, ulitin ko lang po, yan po ay Bible plan. No? Makikita po natin yan sa aumi.net, Andrew Womack Ministry. Okay, yan po ay Bible plan. Kung gusto po ninyong sundin, no? Whole year Bible plan para mabasa ang buong Biblia sa isang taon. Okay? So, sabi ko nga po, lagi nating ipinapahayag dito na basahin, pagbulayan ng salita ng Diyos. So, maganda rin na meron po tayong plano sa isang taon. Pwede po natin gamitin yan as tool. No? Marami po tayong tools na makikita online. Okay? Pero isa po yan. Okay? Then, yung YouVersion po, yung app na yan. Pwede nyo po yung i-download yan. So, different versions, no? Different iba-ibang translasyon, Tagalog, English, no? King James Version, New King James Version, NLT, MBB, ang salita ng Diyos, yan yung po, lagi po natin ginagamit sa mga slides natin. Audio, meron din siyang audio, no? Habang nagda-drive, ako nakasave po yan sa sasakyan ko. Habang nagda-drive ako, naka-on yung Bible audio. Okay? So marami pong paraan para tayo ay makapakinig at makapagbasa ng salita ng Diyos. Gamitin po natin yung mga tools na yan. Sayang po, no? Nandyan yan. Libre, wala naman pong bayad. Paturo sa mga leaders, mga cell leaders. Paturo daw po sa mga cell leaders kung paano gagamitin yung mga tools na yan. Paano i-download? Paturo daw po kung paano i-download sa inyong mga cellphones. No? Kung mga smartphones naman yung mga phones ninyo, pwede pong i-download yung app na yan. Okay? So, nasabi po ni Sir Francis yung Revelation chapter 2 verse 5. Actually, ang commentary po ng Genesis 3:15, di ba? Yung ang binhi niya, ang dudurog sa inyong ulo at ikaw ang tutuklaw sa kanyang binti. Okay? So, kailan nadurog yung ulo ni Satanas? Kailan nadurog yon? Doon sa krus, nung naipako po ang ating Panginoong Yesus at siya'y nabuhay na muli. So, doon pa lamang po, nadurog na po ang kanyang ulo. Kaya sabi ni Sir Francis, defeated na siya. Okay? So, nabanggit po niya yung Revelation chapter 12, verse 5. Ang sabi niya, at nanganak nga ang babae ng isang sanggol na lalaki na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal, hindi nakain. No? Sa English po ay devour, parang lalapain. No? Hindi nakain ng dragon ang sanggol dahil inagaw agad ang sanggol at dinala sa Diyos doon sa kanyang trono. Yung pong resurrection and ascension, yung po yung sinasabi doon, dinala sa Diyos doon sa kanyang trono. Okay, so hindi nakain ng dragon. So sa simula pa lang po, gusto nang kainin ng dragon ang sanggol. Kung mapapansin po ninyo sa history, no, sa Bible, sa panahon ni Moses, pinagpapatay yung mga panganay na anak. Sa panahon ng ating Panginoon, si Herod the Great, tinangka niyang ipapatay, di ba? Actually, pinapatay niya lahat ng mga sanggol na lalaki. Bakit? Dahil ayaw niyang may kaagaw sa trono. Kasi sinabi ng mga Magi sa kanya, narito kami upang sumamba, no, sa hari ng mga Hudyo, yung tawag, the King of the Jews. Nabalitaan namin na isisilang sa Bethlehem ang hari ng mga Hudyo. Kaya si Herod the Great, no, nung siya ay hindi na binalikan ng mga Magi,
Natatandaan po ninyo yon? Hindi na siya binalikan dahil sa sinabi ng anghel na wag nang babalik kay Herod kasi nga masama yung pakay niya eh. Kahit na sinabi niyang para din ako ay makasamba, sabi niya, pero hindi naman totoo yun. Ang gusto lang niya ay patayin. Yun po yung devour, no? Yung kainin ng dragon. Actually, Herod the Great is considered as the seed of the dragon, no? Parang binhi ng dragon, no? Mga kampon ni Satanas, no? Binhi ng dragon na gustong kainin, no? Ang ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, gustong ipapatay. Okay? Pero alam po natin ang kwento, nagpunta po ng Egypt sina Joseph and Mary, kasama po si Jesus Christ. Nang namatay si Herod the Great, doon pa lang po sila bumalik sa Nazareth. No? Doon sila nanirahan. Okay? So sa simula pa lamang po, gusto nang i-devour ng dragon, no? Ang anak ng Diyos. Dahil alam niya, siya ang magliligtas, siya ang magpapala sa lahat ng mga bansa. Okay? So gusto niya itong mamatay, gusto niya itong matalo. Pero, sabi nga po natin, hindi po nangyari yon. At sa cross on Calvary, no, sa krus po ay natalo ng ating Panginoong Yesus ang kalaban. So hindi po niya nakain. Okay? So kapag binabasa po natin ang Revelation, ito po yung mga tatandaan natin. Nasabi ko nga po last week na meron po kasing mga genre o literary form kung paano sinulat yung mga libro ng Biblia. Okay? Pag sinabing genre, kapag binanggit po natin ang Revelation, ito po ay apocalyptic. No? Nasabi ko ata nung nag-preach ako, apocryphal. Medyo karime kasi. Pero ang ibig ko po sabihin doon ay apocalyptic. Ang Book of Revelation ay apocalyptic. No? Apocalypsus, from the Greek word apocalypsus. Ito po ay revelation of Jesus Christ. Ito po ay revelation, kapahayagan sa ating Panginoong Yesus. Kapahayagan mula kay Jesus at ito ay kapahayagan patungkol sa Kanya. Yun po yung revelation. Kaya nga po, tandaan po natin pag binabasa po natin ang Revelation, no? Revelation is a book of signs and symbols. No? Ito po ay libro ng mga sinyales o tanda, no? Mga sagisag. Kaya makikita po natin sa Revelation, may mga beasts, no? may mga hindi natin mga may paliwanag na mga salita, no? Yan, yung pong dragon, may mga dragon, may mga laban-laban dito, laban-laban doon. Pero kung tutuusin po, yung pong labanan na yon ay nangyari na nung naipako po sa krus at nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po yung Revelation 12, kung babasahin po natin, it's actually a revelation of the birth of Jesus Christ, of the death of Jesus Christ, of the resurrection of Jesus Christ, of the ascension of Jesus Christ, and His victory. No? At hindi lamang po yung victory niya, kundi yung protection niya sa kanyang mga anak. That is Revelation chapter 12. Kaya nga, babasahin po natin, Revelation chapter 12, ito po ay commentary ng Genesis 3:15. Ayan po, nagkaroon ng katuparan. Ito ay mauunawaan, no? Mauunawaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga yung Revelation 12, mauunawaan sa pamamagitan ng Old Testament passages, katulad ng Genesis 3:15. Yung Genesis 3:15 is a commentary of, Revelation 12 is a commentary of Genesis 3:15. Okay? So, aware po tayo dun sa mga signs and symbols. Marami po yan. Okay? Pangalawa, the interpretation of these symbols comes from the Old Testament. So, yung po mga symbols na yon, ang interpretasyon po niyan, ang ibig sabihin nila, ay mababasa din sa Old Testament. Kaya nga po, hindi natin pwedeng basahin lang yung Revelation, tapos mag-i-interpret ka na according to your understanding. Hindi po. Diba? Sabi natin yung context ng kabuuan ng Biblia, kailangan po nating basahin. No, yung konteksto. So ano ba yung konteksto ng Genesis chapter 12? Ito po ay mababasa sa Lumang Tipan. Okay? Yun po yung isa sa Genesis 3:15. Okay? So wag po tayong gumawa ng sarili nating interpretasyon.
Okay, sabi ko nga po, pag nanood tayo ng movie, alam natin yung simula, alam natin yung gitna, at alam natin kung paano matapos. Okay? Yung buong kwento. Okay? Actually, alamin lamang po natin the whole story of God's redemption. Yun po yung alamin natin, God's redemption, plan of redemption sa buong sangkatauhan. Pangatlo, the focus of Revelation is on the exalted Christ. No, ang focus po ng Revelation ay yung nagtagumpay na Kristo, yung naitanghal na Kristo, yung nabuhay na muli na Kristo, yung nag-ascend sa Ama na Kristo, yung nagahari na Kristo, the exalted Christ, not on speculations about the future. Kaya po yung Book of Revelation hindi po nakakatakot because it's not speculations about the future, it's about Jesus Christ. Kaya nga revelation of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang siyang pinapakilala ng Book of Revelation at ang tagumpay na nangyari doon sa krus ng Calvary. Okay? Sa kanyang pagkamatay, pagkabuhay na muli, pag-ascend sa Ama, pagpunta sa Ama, okay, ang tagumpay ay nakamit na ng ating Panginoon. That is the Book of Revelation. Okay? So, binibigay ko lang po unti-unti, sabi ko nga kay Pastor, para nang sa ganon ay, kasi hindi natin matatakel lahat. Hindi natin ma-discuss lahat ang lahat ng nakasulat sa Book of Revelation. Pero sa pamamagitan ng itong mga nuggets na ito, ay makikita po natin na hindi po talaga nakakatakot ang Revelation. Sa panahon po natin, sabi nga ni Jonathan kanina, ang dami pong earthquakes na nangyayari, di po ba? So, meron po ako napanood sa balita. No? Hindi ko po minamak, hindi ko tinatawanan ang mga tao. Pero yung i-ascribe sa Diyos, yung nangyayari, yun po yung mali. Okay? So kasi may narinig po ako, tama na Lord, tama na Lord. Narinig po ninyo yun? Tama na Lord, tama na Lord. Hindi mo po natin minamak, kundi maling pananaw sa Diyos. Hindi po gagawin ng Diyos na i-destroy ang kanyang minamahal na nilikha. These are natural calamities. Tayo po ay nabubuhay sa fallen world. At in fallen world na to, hindi perfect. Okay? Kaya po may mga nangyayaring kalamidad, bagyo, malalakas na bagyo, hangin, di ba? Hurricane, sa ibang bansa, tsunami, earthquake, because we live in a fallen world. Pero darating ang araw, sabi na Pastor Francis, at the consummation of the world, mababago po ang lahat yan, magiging perfect earth, perfect world na yung ating titirhan. Pero as of now, these are natural calamities, hindi po yan ipinahintulot ng Diyos para wasakin, i-destroy ang kanyang minamahal na nilikha. Malinaw po ba tayo doon? Hindi po niya i-destroy ang kanyang nilikha. Namatay nga po ang ating Panginoon para tayo ay iligtas. Okay? And we Christians, we believers, we are sure that God's protection is upon us. Yun po yung paniwalaan natin. God's protection is upon us. Ano man ang mangyari, sabi nga ni Brother Jonathan, ano man ang mangyari, makatitiyak tayo na ang proteksyon ng Diyos ay nasa atin. Amen? Siya po nangako na hindi niya tayo iiwan at hindi po niya tayo pababayaan. Amen? Wala pong masama kung maghahanda, but don't panic. Hindi, yung naghahanda ka, hindi dahil sa takot, kundi naghahanda ka because that is natural preparation. Hindi po masama na ihanda mo kung ano yung mesa na kanina nga po, si Daddy po, pag nag-earthquake, sabi ni Janiel, i-wheelchair ba natin siya? Sabi niya. Hindi, sabi ko, habang nag-earthquake, nasa bed lang siya or nasa chair. Protection, unan. Yung tinuturo sa mga eskwelahan. Duck, hold, and cover. Cover. Run daw, sabi ni Pastor, run. Actually, yun po yung nangyayari pag nandyan na talaga yung earthquake, hindi mo nasusunod yung duck, hold, and cover. Okay? So, lahat tayo nagpapanik, pag dumating yung earthquake. Anong year ba yun? 6 point something yata yun. Nagbagsakan yung aming mga sa kusina, lahat ng mga nababasag,
nagbagsakan. Malakas yun. Pero yun nga, as Christians, as believers, payapa po yung puso natin. Diba? Ang kapayapaan ng Diyos ay nasa ating puso. Don't panic, don't be afraid. God is with us and God is in us. Amen po? Tagumpay! Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Sige. Sige po, isang beses nga, pwedeng paulit yung tagumpay. Awit ng tagumpay. Kaka-bless, no? Yung kinompose po na ating pastor, si Pastor Francis at ginawan ng musika. Sige po, pwede po tayong sumabay habang umaawit. No? Kailan may di matitinag sa laban ng buhay, ikaw ang laging gabay. Dinig ang aking daig, haplos ng iyong kamay, sa gitna ng mundos tagumpay, ang aking taglay. Sabay-sabay! Tagumpay sa Diyos ang sa kanyang awit ng tagumpay. Siyang nagligtas, pag-ibig niya'y hindi kukupas, ang kaaway ay bumagsak, dahil kay Kristo siya'y nawasak. Sa kanyang pagkabuhay, kamatayan ay tinalo na, buhay ko'y may saysay tagumpay, kay Kristo'y taglay. Sabay-sabay! Tagumpay sa Diyos ang kaluwalhatian. Tagumpay kay Kristo'y natamong walang hadlang o laban na di kayang pagtagumpayan, sa kanyang awit ng tagumpay. Sabay-sabay natin awitin ang tagumpay ng Diyos. Sa kanyang awit na sabay-sabay, tagumpay sa Diyos ang kaluwalhatian. Tagumpay, tagumpay kay Kristo natamo ang kaligtasan. Walang hadlang o laban na di kayang pagtagumpayan, sa kanyang awit na tagumpay. Sigaw ng sabay-sabay. Say, tagumpay. Isa pa po, sabay-sabay tayo. Tagumpay. Isa pa. Tagumpay. Amen. Amen. Hallelujah. Tagumpay sa Diyos ang kaluwalhatian. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon.
Lord, tunay nga po, walang laban o walang hadlang, Panginoon, walang anumang problema, suliranin sa buhay po namin ang hindi namin mapagtatagumpayan dahil ang tagumpay mo, Panginoon, ay nasa iyong mga anak, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kamatayan, O Diyos, nalupig na, nawasak na, Panginoon, ang kaaway. At kami ngayon, Panginoon, ay maaring mabuhay sa tagumpay mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa, sa iyong dakilang pag-ibig po sa aming mga buhay. At tunay na hindi matatawaran, Panginoon, ang iyong sakripisyo na ginawa para sa bawat isa sa amin. Kung meron pa po na naririto, Panginoon, na hindi pa siya tiyak, O Diyos, na ikaw ay nasa buhay niya, na ikaw ay nasa puso niya. Ito ang tamang panahon, Panginoon, para kilalanin ka niya, manalig siya, Panginoon, sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Lord, Genesis 3:15 is proto-evangelium, the first gospel, the first good news. And this good news, Lord God, ay amin pong ipinapahayag sa lahat ng tao, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, ipinapahayag namin, Panginoon, ang iyong magandang balita, O Lord God, na ikaw ay namatay na ikaw ay nabuhay na muli, na ikaw, Panginoon, ay pumura na sa Ama upang maghari sa aming mga buhay. Lord, yun po ang aming ihayag, Panginoon, sa mga tao, sa aming mga nakakahalubilo, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kaklase, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng tao na nakakasama po namin. Lord, maihayag namin ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya mo sa buhay ng mga tao. Purihin ka ngayon, umagang ito, Panginoon, luwalhatiin ka, pasalamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi na Sa Diyos ang kalwal. See you next Sunday!